Itong mga nakaraang mga linggo, ang topic ko natin about generosity. At ito po ay tumutukoy sa ating generosity. Pero ngayon pong araw na ito, at ngayon bisperas po ng Pasko, tututok naman po tayo sa generosity of God. Ito po yung pinakamahalaga sa lahat. Isa sa mga dahilan bakit po tayo maging generous, dapat po tayo maging generous, is because God Himself, our God, is generous. At mapapatunayan po natin, actually ngayong Pasko na ito, di ba, isang mabisang halimbawa ng pagiging bukas palad ng ating Panginoong Diyos, yung ngayong Kapaskuhan. At naway hindi ho matabunan, ang dalangin ho natin, hindi matabunan ng mga material na bagay, na mga natatanggap natin ng mga physical material, yung tunay na kahulugan at esensya ng Kapaskuhan. At ngayon, mag-focus ho tayo sa our God as our generous provider. I invite everyone to stand up and let us pray. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat napapatunayan po namin sa aming buhay ang inyong pagiging bukas palad po sa amin, Panginoong Diyos. Salamat ho, O Diyos, sa lahat ng mga pagsubok, pinapayagan ninyo. Pero sa lahat ng mga pagsubok din na pinapayagan ninyo, naroroon kayo, handang tumulong, bukas palad sa pagtulong sa amin. At ngayon, maunawaan namin, Lord God, maging bukas ang aming isip at puso at magresulta ito sa pagpapasalamat. Mas maunawaan namin, Lord God, na ang inyong pagiging bukas palad, Lord, hindi po nalilimitahan sa pananalapi sa material na bagay, kundi sa kabuuan ng aming pagkatao, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan. Kasi pagka narinig natin ang salitang generous, ang unang-unang pumapasok sa atin, di ba? Ang material or financial. Pero pagdating ho sa pagiging generous ng ating Panginoong Diyos, hindi ho ito nalilimitahan sa material at financial. Ito po ay tinatawag na sa ating salitang English ay holistic. Sabi mo sa katabi mo, holistic. Yan. Ano ba ibig sabihin ng holistic? So, kompleto siya. H-O-L-I, ano ba sundon? S-T-I-C. Yan, holistic. So, kadalasan apat po yan. So, pag sinabi nating holistic. So, ngayon, pag-aaralan natin ang pagiging generous provider of our God. Apat na bagay kung saan po generously binibigay ng Diyos ang ating pangangailangan. Siyempre, unang-una po, saan po siya provider? Letter A, 1, 2, 3, go. Provider of our physical needs. Yes. He is provider of our physical needs. Dito po pumapasok yung mga material na bagay, even yung financial, and even yung ating pagkain. Ayan po. So, malinaw po na sinabi sa Biblia that God is generous provider of our physical needs. Mas maganda ho kung babasahin natin yung buo sa Matthew chapter 6 para mas maintindihan natin yung konteksto. Pero for the sake of time, so, magsimulan natin dito sa verse 31. Ang sabi dito, kaya't huwag kayong mag-alala, 6 verse 31, na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin, o damit. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. So kung mababasa natin yung mga naunang verses dito, so sinasabi dito kung yung damuhan nga sa kapatagan, nagdadamit ng mga yung bulaklak, yung mga ibon, pinapakain ng Diyos. Kayo pa kaya, ang sinasabi lang dito, mas mahalaga kayo sa anumang mga iba pang nilikha ng Diyos. Yung tao, napakahalaga yan sa harap ng Panginoong Diyos. Kaya hindi niya tayo pababayaan. Ibibigay yung ating mga pangangailangan. At dito, nagbibigay ng assurance si Lord na ibibigay yung ating mga pangangailangan. Kaya sa atin ho na mga sinusubok, tiis-tiis lang po tayo. Kunin nating halimbawa yung mga adults natin na naririto. Marami kayong matututunan sa kanila kung paano rin sila dumanas na matitinding kahirapan. Marami ho tayong makakita rito. Yung ating mga kananayan, ating mga katatayan, na kung makikita natin ngayon, medyo nakakaluwag-luwag na. Pero kung tatanungin nyo po sila, nakaranas po sila ng matinding hirap nung kabataan pa nila na hindi mo iisipin ganun pala. Pero ito po kasi yung patunay, yes, papayagan ng Diyos na magdaranas tayo ng paghihirap. Pero sa tulong niya at ikaw din, yung gagawa ka rin, di ba? Hindi lang ikaw mananalangin, yung panalangin mo, yung pananampalataya mo, sasamahan mo ng gawa, tiyak ho ang pagtulong ng ating Panginoong Diyos. At dito po,
Tugtungan pa natin, sabi dito sa verse 32, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Yun ang magandang bagay dito. Alam na ng ating Panginoong Diyos. Gayunman, kailangan pa rin natin ilapit sa panalangin. Kasi unang-una, fellowship with God. Second, nire-release natin sa Panginoong Diyos yung ating damdamin. Pangatlo, yung ating pananampalataya na papractice. Pero ano ho ang kailangan? Sabi sa verse 33, ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ito po ang kailangan natin. Yes, may mga pangangailangan tayo. Pero yung pangangailangan na pinakamahalaga sa lahat ang hindi natin dapat pabayaan, ito po yung ating i-prioritize natin ng ating Panginoong Diyos. Put God first. Totoo po na kailangan nating magtrabaho. Totoo ho, kailangan para ma-provide yung ating mga pangangailangan. Pero kung gusto mo na maranasan ang supernatural provision at yung providence of God, yung pagkilos niya sa lahat ng mga bagay, kailangan nyo hong i-prioritize ang ating Panginoong Diyos. It requires faith. Di ba kahapon kaming mga tatay, may mga sharing kami. Kasi Christmas Fellowship, napakasimple lang. Yung isa namin kasama sa mga tatay ay, yun nga, sabi niya, gusto niya nang umalis dun sa kanyang trabaho kasi napapagod na, mahirap talaga. Pero, kaso nga lang, yung kapalit, yung Sunday naman mawawala. Naiintindihan niya kung ano yung priority. Yes, merong kapalit na trabaho, siguro mas magaan, pero, ano yung pumipigil sa kanya na kunin yung opportunity na yon? Naiintindihan niya, yung Sunday para sa Diyos yan. Kasi, ang provision ng Lord, andyan yan. Kailangan lang natin panghawakan ang salita ng Diyos. At ang sabi pa rito, kaya nga huwag ninyong alalahanin ng bukas sapagkat bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ano po yung sinasabi dito? Ang pag-aalala, wala hong magagawang tulong yan. Wala hong magagawang tulong. Ang sobrang pag-aalala, minsan ho, nakakamangmang, hindi ho tayo nakakaipag-isip ng tama. Diba? Pag sobrang anxiety ka, ano ba yung anxious ka? Ano ba yung kailangan kong gawin? Ang dami kong kailangang bilhin, ang dami kong kailangang bayaran. Tapos magmumukmuk ka na lang. Diba? Hindi ka nakakakilos ng tama. Kaya dito, mahalaga ho kung meron tayong pangangailangan, unang-una, ilalapit natin, idudulog natin sa Panginoong Diyos. At makikita ho nga natin dito, sa Genesis chapter 22, verse 13 and 14, ano po yung story dito? Na si Abraham, inutusan siya ng Diyos na ialay ang kanyang anak. To make the story short, inalay niya, pero pinigilan din siya ng Diyos. Kasi nag-provide siya. Dito, i-offer niya na talaga eh. Pero basahin ko na lang yung verse 14. Sabi dito sa 14, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Ito po natin makikita yung isa sa pangalan ng Diyos. The Lord will provide. Because our God is generous provider. He will provide all your needs. Ano yung sikreto ni Abraham? Obedience. Obedience. You want your needs to be provided by the Lord? Obedience. At isa pa, prayer. Dito po si George Mueller, marami maulit-ulit na natin ito naririnig. Asan na yung kanyang picture? Yan. Si George Mueller po, 1805, 1898, napakatagal na po, no? Pero siya po ay isang halimbawa ng biyaya at himala ng Diyos. Ano ho ba siya? Siya po ay evangelist. Pero hindi lang siya basta evangelist, nagpa-prioritize siya sa mga ulila. Meron siyang, according sa kasaysayan, 10,000 mga orphan. O ano ba tagal orphan? Yung mga ulila, mga bata, na ang kanyang mga inalagaan, sinuportahan. 10,000. At siya po ay hindi naman mayaman. Nabuhay po sa panalangin. Meron pong isang halimbawa dito, doon sa isang orphanage, 300 yung mga bata. Sabi, walang makain yung mga bata. Ano po yung ginawa niya? Sinabi niya sa kanyang kasama, papuntahin mo lahat ng mga bata doon sa dining area. Ano yung ginawa nila? Nag-pray sila doon.
Wala ho silang wala silang pagkain ng araw na yon. Nag-pray sila. At ano yung pinag-pray? Nagpasalamat si George Mueller. Lord, salamat po sa provision. Mga ilang minuto na paghihintay, merong kumatok na baker. Ano bang Tagalog ng baker? Panadero. Ano yung sinabi? Nung isang gabi pa akong hindi makatulog, puntahan ko daw kayo. Puntahan ko daw kayo na ito, nagbigay siya ng tinapay. Nakakain. Nakakain yung mga bata. Ito po talaga maraming sa ating ganyan eh. Yung nakaraan, meron nagkwento naman sa akin, isang tatay din. 'Di ba? So, may nag-aabot sa kanya. Meron pa nga 2,000 nag-abot sa kanya eh, no? So, hindi naman yung mga ninong-ninang. Pero may nag-abot sa kanya, suddenly, mga 2,000 pesos. So, nakikita natin yung provision ng Lord. Basta unahin lang natin si Lord. At isa pang halimbawa kay George Mueller. Wala silang marami silang pagkakataon na wala silang makain ng mga bata. Nag-pray sila. Yung nasiraan yung sasakyan, merong gatas at mga tinapay. 'Di ba? Pero dahil masisira, hindi makakaabot doon sa pupuntahan, anong ginawa nung truck driver? Pinamigay yung mga pagkain. 'Di ba makikita ho natin ang provision ng Panginoong Diyos. At ako po mismo, maraming beses na ganyan din na wala akong pamasahe pa uwi nung nasa GFA pa ako. Nahihiya akong magbumali or cash advance. Tapos minsan nakauwi na si Ate Beth, yung nasa HR namin sa office. Tapos may mag-aabot sa akin bigla 300 pesos, ganyan. Pamasahe na. So ito po yung mga kinikilala nating biyaya ng Panginoong Diyos. Halimbawa lang ho, dito salamat po sa Lord kasi lagi kami nagpipray ng sasakyan, bumili pa kami ng tricycle. To be honest, palpak yung bili namin eh. So okay, palpak yung bili nyo. Siguro, hindi yun ang pamamaraan ng Lord. Pero ngayon, meron kami nagagamit na sasakyan na pag nasira, hindi ko kami gumagastos. Tapos nagagamit ho namin sa prayer meeting, mga ganyan. Actually, yun talaga yung pinaka-purpose niya eh. Yung nagagamit namin kahapon, meron kami fellowship sa dad. So, ito yung nung una, parang nahihiya pa ako kasi sa kanila yan eh. Pero nung napaisip-isip ko, sabi nga ni Pastor Rodel, provision ng Lord yan. O nga no, ba't di ko naisip yun? Kaya, kasi kami ho totally yung gumagamit. Kaya yun po ay kinikilala namin na pagkiluso ng Panginoong Diyos. Ano ang kailangan? Unahin natin si Lord. Pagtiyagaan natin. 'Di ba? Yung pananampalataya natin. Okay lang magtiis. Huwag lang bibitaw. Kaya sabihin mo sa katabi mo, unahin mo si Lord. Yan, unahin mo si Lord and God will provide all your needs. At ngayon, ito po ang magandang bagay. At dahil po siya ay holistic God, hindi lamang ho material. Kasi, again, yung sinabi nga natin kanina, pag sinabi natin generous, ang unang, minsan nalilimitahan tayo sa pananalapi, sa material na bagay, pero ang pagiging provider po ng Panginoong Diyos ay higit pa po sa pananalapi. Dahil pangalawa hong pinuprovide niya ano yon? Letter B? 1, 2, 3, go. Yan, provider of our mental needs. Dahil ang totoo po, marami na hong nagsasabi nito na marami silang mga kayamanan, pero marami sa kanila hindi sila kontento. Minsan, ang akala natin, siguro pag marami akong pera, pag sobrang yaman na ako, masaya na ako. Pero marami hong mga mayayaman na sila mismo, walang kapayapaan. At dito pumapasok, mahalaga, yung pangalawang provision ng Diyos, yung peace of mind na tinatawag. Meron hong pangangailangang mental tayo. At ngayon nga, di ba, meron ng tinatawag na mental health. Nung unang panahon, wala namang ganyan eh. Pag may problemado nga sa'yo, ang tawag sa'yo agad, baliw eh. Di ba? Yun talaga, nung unang panahon, nung aming 90s, wala hong mga, ngayon, di ba, ang dami na mga term, mga mental disorder, yung mga bipolar, ang dami na depression. Nung panahon namin, wala hong ganyan. At ngayon na lamang naiintindihan natin, dahil sa pamamagitan ng siyensya, ay meron din pala tayong pangangailangang mental. At dito nga, di ba, meron ding mga tinatawag na brain foods. May picture ba tayo dito? Yan, brain foods. Kapag kinain daw natin yan, magiging malusog daw yung ating brain, yung mga ating memory. Pero hindi lamang ho sa memory at katalinuhan ang usapin dito. 'Di ba? Hindi lamang ho. Kasi kahit magkakakain ka niyan, kung wala hong kapayapaan yung isip natin. Isa pong halimbawa dito sa 1 Samuel chapter 16, verse 23.
Si Haring Saul, hari na po siya. Makapangyarihan siya. Meron siya lahat ng kanyang pangangailangan. Pero wala ho siyang kapayapaan. Bakit ho nawalan siya ng kapayapaan? Tignan natin. Sabi dito, sa verse 23, at tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang alpa at tinutugtugan niya ang hari. Si Saul naman ay naaaliw, umaalis sa kanya ang masamang espiritu at siya'y gumagaling. So, i-correct lang natin kasi yung term dito, baka isipin natin yung masamang espiritu galing kay Lord. Ano ba yung ibig sabihin na sinabi? Yung masamang espiritu na mula sa Diyos. Ano ba yung ibig sabihin nun? Hindi ho dahil ang Diyos ang pinanggagalingan ng masamang espiritu, hindi po yun ang ibig niyang sabihin. Ngayon, babalik at aatras tayo ngayon. Ano yung ibig sabihin nun? Sa verse 14. Yan, basahin natin sa verse 14. Next slide. 1, 2, 3, go. So, kailan ho dumating yung masamang espiritu? Noong umalis ang presensya ni Yahweh, ang presensya ng Diyos. Dito ho pumapasok ang kapayapaan ng isip natin. Pag wala ho ang presensya ng Diyos sa buhay natin, yung kapayapaan, yung tunay na kapayapaan ng pag-iisip, maari hong mawala sa atin. At ito po yung naranasan ni Saul. Meron siya, makapangyarihan siya. But the moment na umalis ang presensya ng Diyos, kaya huwag ho nating hahayaan na tayo ay aalis, lalayo sa Diyos. Tuwing ho tayo lumalayo sa Panginoong Diyos, dito ho mas lumalaki yung problema natin. Pansinin nyo, unang-una, mas nagiging magagalitin ka. Pangalawa, nagiging negative thinker ka. Pangatlo, masama na lahat ng naiisip mo. Titignan ka lang ng kasama mo, ay siguro masama iniisip nito sa akin. Lahat ng negatibong pag-iisip, pumapasok at wini-welcome natin. Saan nagsisimula? The moment na lumalayo tayo sa ating Panginoong Diyos. Because God provides our mental needs. And the moment na tayo ay lumayo sa Kanya, diyan bubukas yung masasamang kaisipan. Lahat ng kasinungalingan, mga kasinungalingan na minsan isasabihin sa isip mo, wala ka namang silbi. Sasabihin sa isip mo, wala ka namang nagagawang matino. Sasabihin sa isip mo, lumayo, walang kwenta yan. Gawin mo na lang kung ano yung masaya, kung ano yung magpapasaya sa'yo. Lahat ng kasinungalingan. At kaya nga mababasa natin sa Biblia, Ephesians chapter 6. Diba? Isa doon sa mga armor of God. Ano yun? Yung pumoprotekta sa ulo. The helmet of salvation. Bakit? Isa sa mga kasinungalingan na binibigay ni Satanas sa isip natin. Pinapasok sa isip natin. Hindi ka naman tunay na ligtas. Hindi ka naman tunay na anak ng Diyos. Diba? Pumapasok sa isip natin yan. Ay, ligtas pa ba ako? Kaya napakahalaga ho na meron tayong presensya ng Diyos sa buhay natin. The moment na lumayo tayo, inilalayo natin ang protection natin sa Diyos. Kaya nga sabi, submit yourselves to God. Magpasakop tayo sa payong ng Panginoong Diyos. Isa pong magandang halimbawa ho ng mental health dito ay si Baron Geisler. Sino nakakilala sa kanya? Alam nyo na, marami ho nagsasabi sa kanya, yung mga before, di ba? Ano yung kadalasang buhay niya? Lagi siyang laman ng balita. Ang tanong, ang laman ng balita, good news or bad news? Bakit? Is either nasa riot siya, makukulong siya, magwawala siya, paulit-ulit. Na ganyan yung kanyang nararanasan o yung ginagawa niya. Paulit-ulit, labas-pasok siya sa kulungan. Pero, dumating yung punto na ang kanyang pamilya, siguro tama na yung pagtulong natin. Huwag na natin tong piyansahan. Sino ba yung anong pangalan ng kapatid niya? Yung nagta-taekwondo? Nakalimutan ko yung pangalan eh. Kasi lagi siyang pinapiyansa. Siyempre yung nanay niya iyak ng iyak. Pero kailangan nilang tiisin. Doon bumukas ang kanyang, doon unang-unang na-realize niya yung mga kamalian niya. Nung minsan nasa kulungan siya sa QC, na alam mo yung magsi-CR ka, yung inidoro punong-puno. Naglulusak. Tapos, alam naman natin, iisa lang yan, di ba? CR, tapos kulungan na. Alam mo yung gumagapang yung tubig. Napaisip siya yung sa prodigal son, di ba? Yung sa prodigal son, yung mga alipin ng tatay ko,
kumakain, mas maganda yung pagkain. Pero ako, kinakain ko pagkain ng mga baboy. Doon niya naisip. Doon yung una niyang realization. Pangalawa, nung nasa po ay nasa rehab na, nagpa-rehab siya, nakakilala siya, yung meron siya naging girlfriend na psychologist, na Christian, na taga Cebu po. Doon, na-introduce sa kanya yung gospel. Marami ho nagpaparehab eh. Di ba? Maraming nagpaparehab. Pero, dapat to, ang kakumpletuhan ng rehab, hindi ho dapat ilalayo ang Diyos. Andyan yung kompletong healing ng mental needs natin. At aminado ho mismo si Baron Geisler, sabi niya, I'm crazy. Sabi niya gano'n. Meron siyang tinatawag na bipolar disorder. Siya po ay proven sa kanyang mga test. Meron talaga siyang problema. Pero ang magandang bagay ho dito, nung siya po ay nakakilala sa Panginoon, naniniwala siya that he was healed. Hindi pa po siya perfecto, pero kung titignan niyo po yung mga interview niya ngayon, very calm na siya yung kanyang pananalita. Alam mo kasi yung pananalita ng isang yung lango sa alak o yung sa droga matino na yung kanyang pananalita. At ngayon po, dahil naranasan niya yung kagalingan ng Diyos, yung mental needs na binigay ng Diyos sa kanya, siya po ay nagpupunta sa mga eskwelahan. Ini-encourage niya yung mga kabataan na huwag magdodroga, huwag kayong mag-aalak, huwag yung mga pagbabarkada, at higit sa lahat, nag-share siya ng gospel and advocates mental health. Dito ho, healing ho sa mind, peace of mind. Meron nung healing. Marami na pong kung mababasa nyo yung panahon na sobrang laging trending si Baron Geisler, kung babasahin nyo yung mga comment, mamatay ka na. Yan po yung mababasa. Wala ka ng pag-asa, Baron. Salot ka. Yun ang mababasa nyo sa comment. Ginudge na siya ng tao na wala na siyang pag-asa. Pero pag ang Diyos ang nagpagaling sa isip mo, merong milagro. Tayo pa kaya na tayong mga Kristiyano? Noong nakaraan, nung shinare sa atin about depression, umpisa pa lang marami nang umiyak. Taas ang kamay ng mga naluha agad. Walang umamin, Pero balita ko, isa-isahin ko ba? May mga, di ba, naalala nyo yung depression, si Pastora Jen, nag-share. Marami ho, mental. Meron tayong pangangailangang mental. Doon nagsisimula yung depression when we allow negative thoughts na manatili sa isip natin. Tingnan natin yung sinabi dito, Sabi dito ni Baron Geisler, siguro dito, I can never get enough wisdom from our meeting. So, marami siyang natututunan, mga karunungan sa kanilang meeting. The prayer meeting, siguro, yung mga discipleship nila. I've come a long way since you brothers, dads, and lolos took me under your wing. So, siya ay talagang tinulungan, inalagaan si Baron kasi hindi ho instant yung pagbabago. Hindi ho instant yan. God is faithful and good all the time. More of Him, less of me. Sinong makapagsasabi kung iisipin mo yung buhay niya dati? Wow, he's sharing about God. Meron talagang healing. Thanks again for introducing me to the Father's love and making me understand how much I am loved by Him. Pointing it always back to the cross, my identity is upon Him. Kaya, mga kapamuso, whenever our minds is bombarded with anxiety, yung sobrang daming gumugulo sa isip natin na hindi tayo makapag-isip ng tama, ano sabi sa Bible? Be still and know that I am God. Minsan hindi tayo makapag-isip. So, sobrang dami natin nakikitang kaguluhan sa paligid. So, sobrang daming kaguluhan sa isip natin. Ano ang sabi ng Biblia? Manahimik ka, manatili ka, at alalahanin mo, ako ang Diyos. Ako ay Diyos sa buhay mo. Napakahalaga po niyan. Sabi ho dito sa Isaiah chapter 26 verses 3 and 4, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ng mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Sa Kanya tayo makakatagpo ng kapayapaan ng pag-iisip natin. There is healing in God. At minsan, nililimitahan ng siyensya yung kagalingan. Minsan, uminom ka nito ng antidepressant, magturok ka ng tranquilizer. Nakakatulong naman siya. Pero kung diyan ka na umaasa, na para bang walang himala sa Diyos, may problema.
Kaya minsan kaya nakakatuwa, meron ho tayong mga psychologists, psychiatrists na mga Kristiyano kasi very balanced yung kanilang approach. Pag non-Christian, minom ka na lang nito. Yung problema, meron siyang side effects sa pangangatawan. Kaya nga yung mga iniinom dyan, hindi mo mabibili over the counter, kailangan mo may reseta. Kaya lalapit tayo sa Diyos because healing comes from Him. Peace na hindi maunawaan, kapayapaang hindi maunawaan. Paano po yun? Sabi dito, Philippians 4:6-8, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Humingi ka sa Diyos, lumapit ka sa Diyos, meron kang alalahanin. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito po'y pangako na merong kapayapaan sa isip at puso natin. Ano yung kailangan natin? Lumapit sa Panginoong Diyos. Unang-una manalangin. Pangalawa, pag ikaw ay mananalangin na sa Panginoong Diyos, ano yung kailangan natin gawin? Nasa verse 8, basahin natin. Verse 8, 1, 2, 3, go! Biglang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Nagigets nyo po? Yes, mananalangin ka. Pero tutulungan mo rin yung sarili mo. Papasukin mo yung mabubuting bagay sa isip mo, hindi yung mga negativities. At diyan natin mararanasan yung kapayapaan. Kung merong mga negative thoughts, alisin na natin in Jesus' name. Isipin natin, bumalik ka sa dahilan, bakit ka nabubuhay. Diba? Kung babasahin pa natin sa verse 4 dyan, sabi dyan, rejoice always. Rejoice in the Lord. Sinabi sa verse 4. Kaya yung mental needs na kailangan natin, yung kapayapaan, yung katinuan ng pag-iisip, matatagpuan natin sa ating Panginoong Diyos. He is the provider of our mental needs. Diba? Napaka-kumpleto. Pangatlo po na ipinuprovide ng ating Panginoong Diyos. 1, 2, 3, go! Yes. Kadalasan yung mental and emotional, pinagsasama na nila yan, di ba? Pero ngayon, paghihiwalayin natin. Kasi magkamag-anak talaga sila. Kasi whatever na pinapapasok, kasi nagsisimula ho yan sa isip, actually. Nagsisimula yan sa isip. Kung ano yung itinatanim sa isip mo, nakaka-apekto yan sa puso mo. Ganun ho ang nangyayari dyan. Kaya nga, sabi nila, di ba, pagdating sa romantic life, kailangan daw maging matalino. Kaya nga nilikha ng Diyos, ang utak nasa ibabaw, para paganahin mo muna daw yung isip mo bago yung puso mo. Kasi whatever na pinapapasok mo sa isip mo, naapektuhan talaga. 'Di ba kung may nakikita ka negatibong bagay, kahit yung movies lang, pansinin niyo yung mga movies. 'Di ba? Ano ba yung mga nakakaiyak na movie? Bawa yung Cell Number 7. Sino nakapanood doon? Sino Miracle. Sino dito yung mga hindi naiyak doon? Di ba? Marami yun naiyak eh. Pero yun yung nangyayari yun talaga yun. Bakit? Kasi nailalagay mo yung sarili mo dun eh. O kaya paano kung mahal mo sa buhay mo yun? Binitay ng walang kasalanan. Pumapasok muna, nakikita ng mata mo, nagre-register sa utak mo. Tapos, nakaka-apekto sa damdamin mo. Kaya, ang magandang bagay dito, kaya ho nating malampasan yung mga negatibong damdamin din. At ang magandang bagay pa rito, kung ikaw ay malapit sa Panginoong Diyos, ito po yung sabi, ito sa mga favorite kong verse noong panahon dahil napakaraming problema sa buhay. Basahin natin to Psalms 34:18. 1, 2, 3, go! Ayan. Ang ating Panginoong Diyos, malapit siya sa mga broken-hearted. Sino mga broken-hearted dito? Taas ang kamay. Walang umaamin po. Taas ang hinlalaki sa paa. Yan, meron na yata. Yung mga nakasandals, makikita ko yan. Yung nakasandals yan. So, the Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in His Spirit. Yan po ay pangako ng Panginoong Diyos. May espesyal na yung presensya ng Diyos sa mga taong kahit na sila ay broken-hearted. Yan po yung yung kanta natin nakaraan, yung pusong basag.
'Di ba? Nung ina-analyze ko yung kanta, 'di ba dapat pusong buo yung ibigay natin kasi buong buo eh. Pero kung makikita mo siguro yung pinanggagalingan nung writer, makikita natin sinulat niya ito na siya ay hindi buo, siya ay broken-hearted. And because sinulat niya yung kanta na yun na broken-hearted siya, mas special yun. Kasi pinili niya na magpuri sa Panginoong Diyos. Pinili niya na lumapit siya sa Panginoong Diyos kahit na siya ay broken. 'Di ba? Kahit yung kantang Blessings, pag ina-analyze natin yung lyrics, ang ganda ng lyrics eh. Na kahit na siya ay napakaraming pagsubok, sige, bibilangin ko pa rin yung blessings ng Panginoong Diyos. Kahit na siya ay sobrang broken-hearted at naintindihan nila na mga taong lumalapit sa Panginoong Diyos na kahit sila ay broken-hearted, ang Diyos ay lumalapit din sa kanila. Kilala niyo ho ba ito? Yung sa picture? Sino yan? Megan ang pangalan niya. Yan, si Megan Aguilar. Sino yung nakakilala kay Megan Aguilar? Yan. Sino ho siya? Na anak ni Freddie. Yung mga kabataan, kilala niyo ba si Freddie Aguilar? Ano yung kanta niya? Anak. Yung pinakasikat na kanta na pinakamaraming nasalin sa buong mundo. Kasi sobrang ganda. Na ano ho siya? Itong taon po, kung hindi ako nagkakamali, March or April, nag-livestream siya. Sabi niya, magpapakamatay na siya. Ano yung nangyari dito? So, before po niyan, dahil di ba, nagkaroon ng pandemic, nagnegosyo sila, actually, nahatulan siya rito eh. Humingi siya ng tulong kasi kay yung sa isang palabas, sa Channel 5, yung sumbungan ng bayan daw. Ang problema, hindi siya tinulungan, kundi nahatulan siya. Adik yan. Huwag mong tutulungan yan. Kilala niyo siguro yung tinutukoy ko na palabas At dahil doon, gumuho ang mundo niya, wala nang tumulong sa kanya, nabash pa siya. Kaya ang sabi niya, walang-wala na sila, papakamatay na lang siya. Pero ano ba yung bakit siya nang walang-wala? Hindi ho dahil sa droga. Dahil ho, nung 2020, nagkaroon ng pandemic. Di ba, before pandemic, sila ay nag-invest, nagnegosyo, kumita naman. Ang problema, dahil kumita, ininvest nila lahat. Zero ang natira. Ang problema, nagka-pandemic, nalugi. Hanggang sa talaga naghirap sila. Ang problema din, wala na ho siyang relationship sa tatay niya. May 10 years na silang hindi nagkikita ng tatay niya. Nagkagalit sila. Kaya, hindi siya nakakapunta sa kanyang tatay ni si Freddie Aguilar. So ngayon, sabi niya, magpapakamatay na lang ako. Nag-livestream siya, nakakita siya ng building sa may poblasyon, Makati yata yun. Pagpunta niya ng building, may 4 na pintuan. 4 na pintuan na yon, lahat lock. Papakamatay na talaga siya. Tapos, dahil naka-live siya, meron siyang follower na tumawag sa kanya. Megan, nandito kami. Tagahanga mo kami. Tutulungan ka namin. Nasaan ka na? Pinuntahan siya. At dahil doon, dahil yung feeling niya na worthless na siya eh. Sobrang emotionally down na siya. Wala na akong halaga. Papakamatay na lang ako. Buti sarado na lang. Providence of God, yung blessing of God, di ba? Nasarado yung pintuan. Kundi, isa na namang tao ang maaring nalaglag na naman mula sa building. Yun, nakausap siya, binigyan ng pagkain. And then, later on, meron pang isang tumulong sa kanya. Ito ho siya. Sino ho siya? Si Kuya Desma. Kilala ho siyang Christian, Tinulungan siya, inaruga siya. Actually, ang background po ni Megan Aguilar, siya po talaga ay active po talaga sa church nung kabataan niya. Kaso pinili niya yung kanyang career sa showbiz. So, yun po yun. Magaling mo siya kumantay, musikero mo siya. Pero yun nga, wala pang 1 taon, nagkaroon siya ng healing. Sa pamamagitan ng taong tumawag sa kanya, nag-encourage sa kanya, at syempre, inintroduce sa kanya muli si Jesus Christ. At ngayon, silang dalawa ni Kuya Desma, nag-share sila. Isipin mo, magko-concert sila, di ba? Nag-share ng gospel. Nagkaroon ng healing. At higit sa lahat, ito po yung tuwang-tuwa siya. Nagkaroon ho ng restoration sa family nila. After 10 years, nakita sila ng tatay niya. Ang ginawa niya lang palusot yung kanyang anak. Ano ba yung tawag niya? Dad yata. Dad, yung nakalimutan ko yung pangalan ng anak niya. Yung apo mo, gusto ka hong makita, okay lang ho ba pumunta sa bahay niyo? Yun lang. Pero nung punta sa bahay, nagkaiyakan sila. Nagkaroon ng healing. Diba? Yung pagkilos ng Panginoong Diyos, lahat tayo, meron tayong mga emotional needs. Hahanapin ho natin sa Panginoong Diyos. Yung mga bagay na imposible. Kasi tingin ni Megan Aguilar, imposible na kami magkabate, imposible na kaming
Wala na, 10 years na eh. 10 years na kaming di nag-uusap na hindi siya makahingi ng tulong. Pero after that, isang pag-uusap lang, nagkaroon ng kagalingan. Pero kailan nagsimula nun? Nung bumalik siya sa Panginoong Diyos. Kaya ho tayo, kung tayo ay magdaranas ng mga pagsubok sa isip at emosyon, manahimik ka, lumapit ka sa Diyos. Yan ang Christmas eh. Yan ang spirit of Christmas. At ang spirit of Christmas, hindi siya nagtatapos sa December 25. Habang tayo ang nabubuhay, yung essence of Christmas andyan dyan, na merong Diyos na gumawa ng paraan para ikaw ay mapalapit sa Kanya. Bakit? Kasi tayo lumayo sa Kanya eh. Ang sabi sa Bible, we are all enemies of God. But because of Jesus Christ sacrificed Himself, nagkaroon ng pagbabati. Minsan may mga nakikita ako mga kabataan natin dito, no? Hindi ko lang tinatanong, ayoko lang baka sabihin niya, chismoso ako. Minsan may mga umiiyak, ano kayong mga pinag-usapan nito? Umiiyak sila, di ko alam kung ano yung mga pagsubok nila. Siyempre, hindi naman tayo makikialam na bigla na lang tayo sisingit sa usapan nila. Pero ang magandang bagay sa mga kabataan nakikita natin dito, makikita pa rin natin sila naglilingkod. Makikita pa rin natin sila sumasamba dito. Makikita natin silang kumakanta. At alam ko, hindi lamang mga kabataan. Marami rito mga katandaan, mga adults, mga young adults. Marami sa atin dito. Ganyan din nararanasan. Praise God ho sa buhay nyo kasi nananatili kayong lumalapit sa Kanya kahit napakabigat ng damdamin natin. Glory to God because He is generous God. He is generous provider of our mental and emotional needs. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Ito ho ang tunay na ibig sabihin ng Pasko. Hindi ho lamang po sa material, kundi yung kapayapaan ng isip at ng ating emosyon. At higit sa lahat, yung pang-apat na pinakamahalaga din. Di ba? Lahat mahalaga yan. Pero ito, napakahalaga nito. 1, 2, 3, go! Yes, He is provider of our spiritual needs. Lahat ng mga pangangailangan nating spiritual. Dito ho, tumutukoy dito yung ating kaligtasan. Pangalawa, yung ating relasyon sa Kanya. Sabi ho dito, makikita natin yung pagiging generous God. Romans 8:31-32. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? At sabi sa karugtong, basahin ho natin sa verse 32, 1, 2, 3, go! Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kanya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Kung yung kanyang bugtong na anak nga ay hindi niya ipinagdamot, yung pa kaya yung inyong mga pangangailangan? Dito makikita natin nung kaligtasan ng ating kaluluwa ay kanyang ibinigay, pero hindi lamang ho ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Lahat ng mga nabanggit natin kanina ay ibibigay ng Panginoong Diyos. Lahat tayo nagkakatipon dito, hindi dahil tayo lahat ay perpekto, kundi lahat tayo inaamin natin na makasalanan tayo, na lahat tayo inaamin natin na lahat tayo ay mapapahamak kung hindi natin natagpuan si Jesus Christ. Ito mo trending kahapon to sa Christian world. Sino nakabasa nung yung binago, yung lyrics ng Amazing Grace? Meron ba dito? Si Diana lang di ba ang Amazing Grace? Amazing Grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Yun yung linya na yun, maraming binago, pero ano yung binago doon? Amazing Grace, that sweet a sound, tapos yung karugtong nun, that set, basta yung ang lyrics niya, His love sets me free. Yun yung lyrics, binago. Na parang more on focus sa sarili na yung lyrics. Yung reality, ito yung problema ngayon, yung itinatawag ho nating mga progressive Christianity, progressive gospel. Tinatry natin baguhin yung salita ng Diyos para hindi tayo ma-offend. Na parang yung binago yung lyrics na ayaw niyang aminin na makasalanan siya. Kasi, again, alam niyo na po yung story ni John Newton di ba? Si John Newton, kaya niya sinulat yung kantang yon, aminado siya na makasalanan siya, na hindi siya karapat-dapat na iligtas. Di ba? I am wretch. Yung sinabi niya that you save a wretch like me. Wasak, walang kwenta, makasalanan, pero niligtas mo pa rin. At dito makikita natin yung amazing grace of God sa buhay natin. Nagkakatipon tayo dito because all of us are sinners, but forgiven by God.
Amen. We are forgiven by God. Sabi pa po sa John chapter 10:18, ito, another generosity of the Lord Jesus Christ. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon ako kapangyarihang kunin. Itong muli, ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Makikita ho natin dito, kusa hong ibinibigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa atin. Generously, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Para ano? Para ho tayo ay maligtas. And that's Christmas. Merong Diyos na nagkatawang tao. Yun di ba yung Christmas? Pero again, yung sa kanta, it's about the cross. Hindi ho makukumpleto ang Pasko kung wala hong sakripisyo. Kaya ho, inaalala natin, hindi lamang ang kanyang kapanganakan, kundi maging ang kanyang kamatayan at sa kaduluduluhan ng kanyang muling pagkabuhay. Yun ang kumukumpleto ng ating kaligtasan. Basta ikaw ay mananampalataya kay Jesus. Sabi ho, John 3:16-17, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ibinigay ng ating Panginoong Diyos ang lahat-lahat, ang pinakamahalaga, ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At gusto ko pong i-share sa inyo yung sinabi dito ni Blaise Pascal. English nga lang mahirap tagalogin Sabi dito, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man. Merong sinasabi ni Blaise Pascal, kilala nyo naman siguro siya, no? Kilala nila. Merong hugis sa puso natin na na blanco, na hugis Diyos. Walang nakakaalam kung anong hugis ng para siyang idiomatic expression. Wala naman nakakaalam kung ano yung hugis ng Diyos Pero merong isang sabi natin isang kwarto diyan, walang makakapuno kundi ang Diyos lamang. Ang sinasabi dito, which cannot be satisfied by any created thing but only by God the Creator, made known through Jesus Christ. Meron hong bahagi, merong kwarto sa puso natin na walang anumang bagay, na walang sino man ang pwedeng makapasok dyan at makapagbigay ng kakontentuhan, kapayapaan, kasiyahan, maliban sa ating Diyos. Kaya hindi tayo magtataka, di ba, maraming na-achieve naman sa buhay. But pag na-depress sila, lately lang, di ba, yung kilalang artista na nakakalungkot kasi nag-viral yung kanyang video. Isa po ako sa nakapanood nung video na yon na kilala niyo na siguro tinutukoy kong artista, no? Hindi natin sabihin. So, tayo ay nakikiisa sa kalungkutan, pagdadalamhati na alam niyo po ba yung kumalat na video? Siguro meron ba nakapanood? Yung nakapanood ni Jonah. Sobrang siya, para siyang pambabastos kasi yun na nag-suicide na nga yung tao. Tapos lumabas pa yung video nung kanyang Isa ako sa mga nakapanood nun. Sabi ko, grabe naman, ba't pa nila nilabas yan? Hindi ho masamang videohan yon kasi part of surveillance. Ang problema lumabas. So makikita natin isa lamang mga halimbawa na magaganda yung mga na-achieve nila sa buhay. Ando doon lahat yung mga pangangailangan. Pero pag dumating sa punto ng buhay mo na nawalan ka na ng pag-asa, katapusan na. Wala nang pag-asa ang pag-asa matatagpuan natin sa Panginoong Diyos. Kaya, ngayong Pasko, maganda alalahanin natin. Ang Kapaskuhan, it's not about the material things, monetary, na matatanggap natin. Ang Kapaskuhan, it's about yung kakumpletuhang ibinibigay ng Diyos sa buhay natin. 'Di ba? At ngayon, tangan-tangan natin yung ating mga papel. Sino na mga may papel? Sino pa yung mga walang papel? Pabigyan na lang po kung meron pan dito. Isipin natin yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. Ito no? So, sulatan ng Panginoong Diyos ng anumang nais ipagpasalamat sa Kanya, lalong-lalo sa pagtatapos ng taong ito, maaring ipagpasalamat sa Panginoong Hesus ang iba't ibang probisyong naranasan this year. Maari na itong ihulog sa anumang offering box. Mamaya pwede nating ihulog on our signal. Can we just pray first kahit nakaupo tayo? Pray first muna para
Lord God, thank you so much, Lord. Yes, you are generous God, generous provider of our needs, Panginoon. Physical needs namin, mental needs, emotional needs, and syempre, spiritual needs. Meron kaming pangangailangan, Panginoong Diyos. At sa lahat ng mga pangangailangan na yun, natutunan namin. Lahat yun, yung kakontentuhan, yung satisfaction ng aming kaluluwa, matatagpuan, makukumpleto lamang sa iyo. Maraming salamat ho, Panginoong Hesus, sa pagpaalaala na ito, Panginoon, na merong Pasko upang ibigay ang lahat ng aming mga pangangailangan na nabanggit. Holistic needs, lahat ng aspeto ng aming pangangailangan. O Panginoong Diyos, kinikilala namin that you are our great provider of all our needs. Dahil dito, Panginoon, magkakaroon kami ng pusong mapagpasalamat, pusong laging magpapasalamat sa iyo. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat, O God. Thank you. This we pray in Jesus' name. Amen.